Joel Di ba? Villanueva, mukhang siya ba yung magiging ikalabing-tatlo? Yung clincher, di ba? Well, napag-uusapan natin sa previous episode, kailan ba magpapatawag ng special session ang presidente? Di ba? Ang sabi natin, magpapatawag siya ng special session pag meron ng siguradong at least 13 senators. Ito na yun. Yung bagong majority, di ba? Or more. Or more. Dahil nakita naman natin doon sa mga rump sessions ni Alan Peter, parang 6 lang sila eh. Parang 4 yung absent. Di ba? So, posible na isa o dalawa dun sa 4 na yon ay naghahandang tumalon. Mukhang in this case, may isa na tumalon o tatalon. Dahil kahit na madaling mapaniwala si Christian na ang purpose ng special session ay dahil sa mga legislations na nabibinbin, di ba? Mga appointments na nabibinbin, no? Kumbinsido si Christian dyan eh. Kahit kumbinsido siya, alam naman natin, yung mga hindi nakatira sa kuweba, na ang isang main purpose nitong special session ay para tuldo ka na. Sino ba talaga ang Senate President? Diba? Na kahit in a way, sabi nga ni Justice Carpio, tapos na yan eh. Tapos na yan dahil meron ka ng clear majority out of 23, yung 12. Tapos na yan dahil meron ka ng recognition ng executive at saka lower house. Yung mga ibang senador sa new majority, mas gustong makasigurado. At mas makakasigurado sila kung may 13 na. No, may 30 na. Kahit alam naman natin na dahil dito sa crisis sa leadership sa Senado, nabimbin yung mga legislations, katulad ng Freedom of Information Act, nabimbin yung mga appointments ng mga generals, etc. Alam din naman natin, yung elephant in the room will be sino yung susunod na Senate leadership na matutuldukan sa isang special session. Dahil yung susunod na session na ay SONA. Yung sa July 6, hindi yung session. Yun, impeachment Senate Trial Court. At kung hindi pa natutuldukan yan, lalong may basihan para manggulo, no? Si Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano. So para walang gulo, yung opening ng impeachment, at walang gulo between now at saka SONA, tuldukan na yan. Pero do you think, you mentioned feeling, no? Do you think Senator Alan Peter Cayetano, if and when that happens, no, talaga merong ikalabing-tatlo na miyembro yung Gatchalian Bloc, do you think tatanggapin niya to? He will accept this like a man? Kung tatanggapin niya like a man, may duda ako ron. No? Dahil metaphor lang naman yun sa akin. Hindi, tanggap ko yung metaphor mo. Kahit maraming tututol sa metaphor mo. No? Ako, personally, tanggap ko yun. Dahil wala naman ako naisip pahiwatig. Pag sinabi mo na tatanggapin as a man, di ba? Ang ko lang, ilan yung kasabihan eh. Din yung past few days, parang sobrang desperado na eh. No? Sobrang desperado. Pati ba naman yung alaala ni Ninoy Aquino, gusto pa niya i-co-op. Pati yung laban sign. Sign. No? Gusto niya i-co-op. Tapos sinasabi pa niya, walang monopoly dito sa legacy ni Ninoy. Ang kahit sino, kahit ang pamilya niya. No? Imagine mo yung gulong ni Ninoy sa kanyang kabaong. Diba? Kung marinig niya si Alan Peter na nagsasalita. Pero makikita mo yung desperation, no? Talagang really clutching at straws. Really invoking yung isang bayani that has nothing to do with anything about Alan Peter Cayetano. Diba? So, dagdagan ko lang sen, no? Ito kasi yung masakit sa bangs eh. Na pinipilit ni Alan Peter Cayetano. Yung laban, di ba? If I understood it correctly, the Philippines worth fighting for, pinaglalaban niya para dun sa pagsusulong ng flood control investigation. Teka muna, di ba kayo yung umaray doon sa investigasyon ng Blue Ribbon under Ping Lacson
dahil tinamaan yung mga kasama nyo. Doon sa Correct. isang tao nag-o-observe nun, hindi ba lumalabas doon, nagko-cover up kayo sa mga kasama ninyo? Tapos 'di ba Mm. meron panayam recently si Senator Erwin Tulfo na kinukumbinsi raw siya ng mga kasama niya, "Wala ka naman pakisama, 'di ba? O kasama natin yung madadamay pag pinirmahan mo yung report ni Ping Lacson." Eh siya yung vice chair eh. Sabi niya kaya siya pumirma. At hindi yun na Correct. nagustuhan ng mga kasama niya. So, wag tayo magplastikan dito. Napaka-ipokrito ng sinasabi ni Alan Peter Cayetano na yung laban niya ay para sa pagsusulong ng flood control investigation. Hindi nga kayo pumirma eh. Hindi ba kayo yung nagmumukha nagko-cover up? Oh, at saka Tama. hindi pa tapos yung flood control investigation na ginagawa noon ni Ping Lacson. Oh, ang problema lang, umaaray kayo dahil mga kaalyado niyo yung tinamaan. Mm. At hindi lang 'to usapin ng kaplastikan. Hindi lang ito usapin ng hypocrisy. Hindi lang ito usapin ng kawalang-hiyaan. Si Ninoy, no, ay naging simbolo ng struggle for human rights. Yes. 'Di ba? Nung buhay siya hanggang mamatay. Si Alan Peter, naging simbolo ng tokhang. 'Di ba sa United Nations, nung secretary siya ng Foreign Affairs, siya yung tagapagtanggol ng tokhang ni Digong. Narinig ko yung speech niya noong 2017. Nung taon na nag-submit ang Malacanang sa Supreme Court na nakapatay na sila ng 20,000 mahigit. 16,000 extrajudicially at 4,000 through legitimate daw na police operations. At after noon, sa mga interviews niya sa Al Jazeera, etc., siya yung nagsasabi na lahat ng napatay ay nanlaban. Mm. Diba? Kaya talagang very iconic itong si Alan Peter. Tapos last month, binanggit pa niya. Anong sabi niya? Yung tokhang ay pro-human rights, di ba? Pro-peace, pro-life. That was just a few weeks back. Mm. Imaginein mo, tapos ngayon i-invoke niya si Ninoy, i-invoke niya yung EDSA, i-invoke niya yung Laban Sign. Tingin ko medyo may kailangan na ng therapy eh. Nito, hindi Sen, na to usapin ng political tactics or strategy. Hindi na to usapin ng kawalang-hiyaan. Usapin na ito ng problema sa utak. Alam naman natin na siya ay isang sociopath, no? Pero ito ay talagang grabe na, sobra na ito. Kailangan hanapan mo na siya, Alan, Alan, Christian. na, Nainsulto ka ba? Nainsulto ka? Tinawag ka? Hindi naman. No? strike one ha? Strike one. Oo. Kailangan na ng therapy nito. Grabe. Sen, Hindi kumukurap nung pinapaliwanag na yung Laban Sign, yung Ninoy Aquino, di ba? Yung EDSA. Hindi kumukurap. No? all the while, nag-i-invoke pa ng Panginoon yan. Oo. Di ba? Nagko-quote ng scriptures, binabanggit ang pangalan ng Diyos, tinawag yung sarili niya na ambassador ni Jesus Christ. Di ba? Ibang klase ito Alam naman natin marami tayong mga walang hiya na mga politiko. Pero ito, walang tatalo rito. Walang tatalo. Yun nga tsaka napag-usapan na natin ito before, Sen yung the look of desperation. Ano yung mga gagawin niya para mapanatili yung sarili niya sa pwesto, 'di ba? Parang hindi pa siya wala ba nagsasabi dun sa mga nakapaligid sa kanya, "Boss, nakakahiya na. Boss, pwede tigil na." Suko na with a little dignity. Diba? Suko na kahit man lang a modicum ng kahihiyan. No? Dahil bata ka pa naman, baka sakaling paglipas nitong moment na ito ay pwede ka pang bumawi. Although ang tingin ko kahit anong gawin niya, hindi na siya makakabawi.